system? Oh, definitely po. I think VP Sara is able and capable to bring these necessary changes. She's shown it in Davao. She's shown it in how she have conducted herself as Vice President and how she is leading. Paalala ko po sa lahat, si VP Sara is still very young. How old is she now? She's probably 47 or 48. Alam ko magkaedad kami ni VP. At lahat ng mga pangyayari ito sa bansa is new to everyone, including to her. You know, pinadampot ang tatay niya, diba? Trinidor siya. And now, you know, she's speaking up. Diba? Iniipit siya ng Kongreso, ng buong gobyerno. There were times na siguro nabigla siya sa mga nasabi niya, which is normal after everything that was being done against her and her family. Pero ngayon, we see na she picked up herself, stood up by herself, and now she's taking the lead with a different aura. She started her announcement by saying sorry. So there is a change. So, and we know na itong character na to niya, na she's strong but is able to realize yung mga mistakes. Nobody is perfect. Umisang tawa, di ba? Kung bakit sa... Yeah. Totoo po yun, no? I think she gave way, no? For being prepared. Anyway, ganun lang ang update. It is fortuitous na 7 days before EDSA People Power, di ba? She announced her presidency. I don't know baka General may contain prophetic yan, no? 7 days before EDSA People Power, she announced to be president. Now, I just learned today na bawal na pala mga kapatid mag-rally sa EDSA Shrine. Bawal na. Ang mga nakikita ko dito, General Greco, mukhang talagang ginagawa ng gobyerno lahat, no? Na papatahimik, no? Ang mamamayan, no? Kaya kasi kung bawal na mag-rally sa EDSA Shrine, wala na halaga, di ba? Wala na people power kung sakalang meron man, no? Wala na. Anyway, my point is this. I suppose PTDS will work closely with Sara Duterte. Okay, and I hope she will listen to you. I hope she will support your mungkahi. General, do you see any reforms dapat sa ating military at sa police? Ano mga reforms na nakikita mo? Kasi ang sa ito is to change the form of government. What about the military and the police? How would that be affected? Well, napakagandang tanong. Unang-una, yun munang pag-proclaim ni VP Sara. Very timely talaga. Tama po yung comment niya sa Rod. Very timely yung pag-ano niya. Dahil dito sa announcement niya, pinapakita niya sa mamamayang Pilipino na meron silang aasahang tunay na leader na magdadala. Very timely. And of course, dito sa mga changes na isinusulong namin, assuming na magtagumpay itong Federal Parliament form of government, malaking bagay po ito sa mga reforma sa security sector. No? Kasi alam naman po natin na medyo nakurap na yung mga ibang elemento ng ating armed forces at ng kapulisan. And dito po, kailangan pong, kagaya sa binanggit ko kanina, sa kapulisan po, dapat ibalik po natin yung local police force na yun ang dapat paigtingin, patibayin. Kasi po sa parliamentary, meron na pong kanya-kanyang autonomy ang mga local government. No? Hindi po sa ngayon na kontrolado po ng Imperial Manila yung hindi lang yung power kundi pati yung sa pondo. Kasi sa kasalukuyan po merong power ang presidente to impound ang mga approved na budget, no? Pag sinabi niyan, wag mong i-release yan, wala ka na. Sakal ka na, no? Siyempre, dahil wala kang pondo sa local government, pag
inutusan ka ng Imperial Malacanang, eh susunod ka lang. Actually, we have witnessed this also sa Kongreso. Napaka-powerful ng speaker. Akalain mo na kailangan kumatok ka sa pinto ng speaker para mabigyan ka ng appropriate pork barrel na ngayon ang tawag nila ay allocables. No? I don't know kung anong true meaning ng allocable. Ito kaya ay to allocate o i-allok sa'yo. No? Dalawa meaning eh. No? Kaya tuloy allok, kaya allocable. No? O i-allok ko sa iya pag kumatok ka ng maayos. O i-allocate ko sa iyo sa English. No? Pero allocables kasi yung ano niya. No? Kaya wala naman sa English ng allocables. Eh. Kaya tuloy ang meaning para sa akin, no? i-allok kita para example, para i-impeach mo si pumirma ka. No? Mga ganon. Marami pong nagre-reklamo. Sila Congressman Kiko Barsaga, yung mga nag-upo sa kanila, sinakal, walang pondo. So yan po, mawawala po yan sa yung kasi yung power nila madidistribute sa local Yan po, yung kaya po binanggit ko, sa yung national police, dapat po buwagin po yan. Dapat po ang talagang may national level lang yung Armed Forces of the Philippines. Hindi po yung national police kasi po ang national police, sinasakop niya pati yung dapat na trabaho ng local government. Nangyari po yan sa Davao, nangyari po sa ibang area. At ano resulta? Hinaras at talagang kawawa yung mga local na mamamayan. So yan po ang dapat na ma-reform. Sa armed forces naman po. By the way, dun sa PNP, dapat po paigtingin po yung other sources na panggagalingan ng mga police force. Hindi lang po sa PNPA kasi po although meron naman nanggagaling sa yung mga graduate ng criminologies course, no? Dapat po balanse po yan. Para po hindi po nagkakaroon ng clique sa PNP na parang fraternal organization. No? Delikado po yun. And we are now experiencing it. Sila, mga sindikato. Alam niyo po yan. No? Kaya yun, sa armed forces naman, kailangan lang talaga na dapat pa nga pagka na-appoint ang chief of staff sa isang klase. Halimbawa, yung class 1994, halimbawa, na-appoint as chief of staff. Dapat po lahat ng mga classmates niya i-retire. Para wala akong control siya sa mga Okay. Kasi very dangerous po yun. Sa Japan, I think, ganun ang sistema. Na pag na-appoint yung classmate niya na tinatanggal yun. So, Greco, kung magkaroon ng federalism, pati yung mga military at police magkaroon ng reform. Okay.